So mayroon tayong chicken dito na bagong pisa mga idol. So tinitingnan natin yung mga chicken natin. Ito medyo matagal na to naglilimlim. At dito mayroon ng pipisa. Ito. Yan. So mayroon na siya dyan. Hello! Ang cute naman ng baby mo. Dagdagan mo pa yan. Ayun siya oh. Ayan mga boss, ang ating manok. Kaya yung mga manok natin mostly ang kulay dito sa ating manok ay kulay maitim, no? Kulay itim. Itong mga manok natin. Ito po ay native chicken. Ito po ay ibang kulay. So magkasunod yan. So mayroon tayo doon sa kabila, puntahan natin. So dito, so ang ating pag-aalaga ng ating manok mga boss ay nasa 1 year pa lang ngayon for this coming December. So medyo madami-dami na din yung ating yung ating mga inahin. So dalawa dito, mayroon din doon sa kabila, puntahan natin. So tour muna tayo dito sa ating bakuran. Ito yung mga niya oh. Yun, dito. So gumawa tayo dito ng bagong mga paitlogan. Yan. Yung dalawang paitlogan natin. Kasi ang iba ay nagkalawahalo na sila, umiitlog sa isang paitlogan. Mayroong nangitlog tag dalawa. Kaya ginawa natin ng bago. Yan, ang ginawa natin ay lang, yung dahon ng niyog. Yun lang po ang ginawa natin. Napaka simple. So dito mayroon tayo ditong naglilimlim mga boss. Ipapakita natin sa inyo yung naglilimlim. So doon sa kabila mayroon tayong dalawa. At dito mayroon ding dalawa, tatlo, apat, apat. Kulay itim din yan, yan. Kaya lang yung mga manok natin masyadong native. Yan. So apat na, pang-lima dito. Ayun, 5. Meron pa dito, wala nang hindi pa naglimlim. 5 na. So ang 5 natin, so meron pa tayo dito sa kabila. 5, 6, 7. So 7 ng ating manok. Alam nyo ba mga idol, mga boss, sa ating pagsisimula ay nagsimula lang po tayo sa 2 inahin. So ngayon ay meron tayong 7 na naglilimlim, tapos ang isa to ay papisa na ang isa. So mayroon din tayo ng itlog, ewan ko kung ilan ni sila ng itlog kasi dito sa kabila mayroon din dito sa bago nating gawa na dyan sa taas. Yan, mayroon yun dyan. Yan, kaso lang hindi pa siya naglimlim. Yan. So nagsimula po tayo sa 2 inahin, ay ngayon ay mag-iisang taon. Ay marami na po ang ating inahin. At marami po ang nangingitlog na hindi pa sila mangingitlog pa lang, So mayroon tayong mga maliliit, kaya lang pinakuwalan ko lang sila, yung tulad niya, So medyo marami din yan sila. So mayroon din tayo dito sa loob ng ating kulungan, yung mga maliit yan. Yan. So yun po ang ating mga alaga. Mayroon din tayong roster. So sa gustong bumili ng ating roster, mura lang po yung bintahan natin. Basta dito lang po kayo sa malapit sa ating lugar, Masbate, ay pwede po kayo makabili sa ating manok. Halimbawa katulad yan ay iahawin nyo or panabong nyo, pwede pa natin yung ibibinta kasi mayroon namang isa na natin yung magpo-produce ng ating mga sa inahin natin. So meron tayo ditong naka-brother, yan. So hindi pa masyadong
maganda yung ano natin, yung brother case natin. Diyan na muna kasi nag-observe pa tayo kung paano tayo mag-ano nito, kung dadami na talaga ang ating manok. Sa awa ng Panginoon, sana ay maging successful ang ating pag-brother. Kaya yun. So ang ginawa ko mga boss ay nilagyan ko ng rice hull, no? Yung fresh nilagay po natin sa ating brother case para mayroon silang hindi magdidikit-dikit yung nila, yung mga dumi nila sa sahig. So hindi pa natin nalipat kasi inaantay natin na mayroon tayong pag siguro sa sunod na mga araw ililipat natin yung mga malaki kasi magpapasok tayo dito ng bagong bagong sisiw. So ganyan po yung techniques ko dito, ay nilagyan kong fresh rice hull para hindi po yung dumikit yung mga dumi nila. At saka pag nakita ko na medyo marami na po yung nila, yung mga tawag nito, yung mga dumi, kanilang mga ipot, ay inaalis ko yung yung labhang, yung term yun sa amin labhang, inaalis ko yun. Yan, so hindi pa tayo masyadong ewan ko kung kasi hindi naging perfect yung ginawa natin dito. Minsan ay mayroon din na mamatay sa kanila, kaya ina-obserbahan natin kung saan sila mas maganda mabubuhay. Kaya patuloy pa rin pag-develop natin sa ating kulungan. Yan, bago ko yung gawa kasi hindi tayo nakapokus dito sa ating manukan, kaya paunti-unti din gagawin natin. So ang plano ko ngayon ay palakihan ko talaga, na dito ko sila ilalagay para yung mga sisiw ay makagala-gala sila kapag malaki. Itong espasyo to, tapos kunin ko itong kulungan, tapos dito lang isasara ko to, tapos lagyan ko ng sa paligid ng mga mga siguro planchet yung lalagay natin para hindi pa yung papasok yung lamig. At saka lagyan natin ng ilaw para kung in case na gusto nilang na mainit na lugar, ay doon sila pupunta sa may ilaw. So ganyan po yung plano natin dito. So bali yung mga manok natin, diyan po yung natutulog yung mga natututo na ditong pero karamihan sa kanila, yung mga malaki mga boss, ay doon po sa mga punong kahoy, puno ng kalamunggay, kasi yung natin hindi pa natin na-train. So po ang na-train natin ay dito na po sila na natutulog pag tuwing gabi diyan. So itong rice hull to ay galing po dito sa loob, kasi pag galing po dyan, hindi ko po tinatapon, nilagay ko muna dito para kung dudumi sila dyan ay hindi po didikit sa lupa, hindi po mahirap pag linis. Ganyan po ang estilo. So ayan na po mga boss, at salamat sa inyong patuloy na pag suporta sa ating mga videos. Sana po ay mayroon kayong napulot na aral mula dito sa ating munting manukan. So ayan po yung kulungan natin. So abangan uli ang ating mga magiging content next, patungkol po sa pagmamanok. God bless po.